Ang ating pong message ngayong umaga is called From Brokenness to Redemption. Okay. Sino po dito yung familiar sa story ni Ruth at saka ni Boaz? Meron ba? Yan, mukhang mapapakwento ako. So, ito po ay actually a love story ni Ruth at saka ni Boaz. Pero bago ang lahat, from the title itself ng ating pong message ngayong umaga, sabi dito, ang title ng message natin is From Brokenness to Redemption. So, yung word down na brokenness is the feeling of being completely overwhelmed. Pag sinabi nating overwhelmed, yung talagang parang pakiramdam mo, ikaw ay lugmok na lugmok, bagsak na bagsak, dapang-dapa, parang sabi nga ng mga matatanda, pinagsakluban. Di ba? So overwhelmed. Yun yung pakiramdam ng broken. Okay. Then this brokenness brings us na-humble tayo and brought to the end of your own strength. Yung pakiramdam mo na parang walang-wala ka ng magagawa. Okay? May natututunan po ba? Amen. Yung pakiramdam mo na parang hopeless, helpless. Okay, so yun daw yung brokenness. And then, it's not just about being sad or going through a hard time, but it's a deeper realization that you are not in control and you don't have all the answers at kailangan mo ng tulong. Amen. Sino dito yung nangangailangan ng tulong? Meron sa atin, no? Because we feel broken. Okay? So, ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga na lagi nyo naririnig sa akin, whatever you are feeling right now, masaya ka, sad ka, or you're feeling broken, hindi ka nag-iisa. At hindi ikaw yung unang taong nakaranas niyan. Now, tingnan natin sa Bible. Tingnan natin sa Bible itong mga ganitong kalagayan. Ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa ganitong sitwasyon? Okay, so, from brokenness to redemption. So, yung redemption naman, ang ibig sabihin naman yan sa Tagalog, para mas maintindihan po natin mabuti, ito yung pagligtas. Okay, pagtubos, pag-ahon, paglaya. Okay, so, merong brokenness, pero hoping tayo na tayo ay makakalaya dito. Merong brokenness na we are hoping na tayo ay dadating yung ating Redeemer. Diba? Whatever it is, the Lord Himself redeems us, and then ang Lord minsan nagpapadala din siya someone, something to redeem us. Okay, but ang pinakamahalaga is alam natin na meron tayong hope sa Panginoon. Amen. So, naniniwala po ba kayo na kailangan nyo ng Redeemer ngayong umaga? Sabi ko nga sa inyo, naniniwala ba kayo that you need help? Kailangan ninyo ng Savior. Kailangan ninyo ng tagapagligtas. Kailangan natin ng tagapagtubos. Okay, now, pagkwentuhin natin ng Bible. Okay? Paganahin natin yung inyong imagination about this story. Okay, sabi ko nga po sa inyo kanina, ito ay love story ni Ruth at saka ni Boaz, na ito po ay yung magiging konteksto ng ating sermon ngayong umaga. At samahan niyo po ako. Tagalog version na lang po nilagay ko dito. Wala naman ditong Chinese. May Chinese ba dito? Namang Amerikano, pare-para tayong Pilipino. So, mas pinrefer ko na yung Tagalog version, yung i-flash sa inyo ngayong umaga. At tingnan natin kung mas mauunawaan natin itong kwento na to. Samahan niyo po ako. Ruth chapter 1, verse 1 to 22. Okay? Simulan po natin in verse 1. Sabi dito, noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa lupang ito. Kaya si Elimelech, ang taga Bethlehem na sakop ng Juda, ay pumunta sa Moab kasama ang asawa at 2 anak niyang lalaki. Okay, so nagkaroon ng taggutom doon sa Bethlehem, si Elimelech at ang kanyang asawa na si Naomi at 2 anak, sila po ay lumipat sa ibang lugar. Okay.
para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay si Naomi. Ayan, asawa ni Elimelech. At ang dalawang anak nila ay si Malon at si Kilion. Mga angkan sila ni Ephrata na taga Bethlehem habang naroon sila sa Moab. Okay. Namatay si Elimelech kaya si Naomi at ang dalawa niyang anak na lalaki ang naiwan. Verse 4, nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita kasi nga doon po sila nag-transfer from Bethlehem, lumipat sila ng bayan, doon sila natira sa Moab, nakapag-asawa yung kanyang dalawang lalaki ng mga Moabitang babae. Ang pangalan ng isa ay si Orpa at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay sina Malon at Kilion, kaya si Naomi na lang ang naiwan. So na-widow si Naomi dito. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan nila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, kasi kaya nga po, yun ang dahilan, di ba? Nung nabubuhay pa yung asawa ni Naomi, si Elimelech, nagkaroon ng famine ng tagutom sa Bethlehem, kaya sila ng ibang bayan. Pero dumating yung time, namatay yung mga anak, namatay yung asawa at anak ni Naomi, pinlano niyang bumalik sa Bethlehem. Okay. So naghanda siya at ang mga manugang niya na para bumalik sa Juda. At habang naglalakbay na sila pabalik sa Juda, sinabi ni Naomi sa dalawang manugang niya, bumalik na lang kayo sa inyong ina o sa kanilang pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon na mabuti ninyong pakikitungo sa mga yumao ninyong asawa at sa akin. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi, humagulgol sila. Sinabi sa kanya, sasama kami sa inyo sa pagbalik ninyo sa kababayan ninyo doon sa Bethlehem. Pero sinabi ni Naomi, umuwi na kayo mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makakapag-asawa pa ako at manganganak na mga lalaking mapapangasawa ninyo? Well, culturally po kasi ganun talaga. Mamaya kukwento ko sa inyo. Hindi na maaari dahil matanda na ako. Pero ipagpapalagay natin na makapag-asawa ako ngayong gabi at manganak pa, hihintayin nyo ba na silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa alang-alang sa kanila? Hindi maaari mga anak. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo dahil pinahirapan ako ng Panginoon. So ito, maling understanding about God. At umiyak na naman sila ng malakas. Pagkatapos, hinalikan ni Orpa ang biyanan niya at umuwi. So, between Ruth and Orpa, si Orpa yung miwalay kay Naomi. So, nakakasunod po tayo. Okay. So, pero si Ruth naman ay nagpaiwang kasama si Naomi. Verse 15, sinabi ni Naomi, bumalik ka na. O bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos, kaya sumama ka na rin sa kanya. Pero sumagot si Ruth, wag po ninyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. At ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin. At ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Wow. Meron ba kayong na-meet na someone na kaibigan, BFF, na gano'n talagang sabi sa'yo, brother, sister, walang iwanan to. Meron ba kayong kilalang ganon? So, ganon po si Ruth. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao ay nabigla sa kanilang pagdating. Sinabi ng mga babae, si Naomi ba yan? Parang nangayayat ata. Di ba? Parang ganon, di ba? Si Naomi ba yan? Parang nag-iba itsura. Okay, kasi ilang taon po? 10 taon ba? Sabi sa kwento na sila po ay nawala. Sinabi ni Naomi sa kanila, huwag nyo na akong tawaging Naomi, kundi tawagin nyo akong Mara. Na sino ito nakakalala ng Mara Clara? Yun palang ibig sabihin ng name na Mara, no? Dahil pinapait ng makapangyarihang Diyos ang buhay ko. Pag alis ko rito ay nasa akin ang lahat. Pero ibinalik ako ng Panginoon na walang-wala. Dati, sagana ako. Pero ngayon, walang-wala. Broken. Alam nyo, sabi ko nga, the root word of brokenness is broke. Sino dito yung pakiramdam niya broke siya?
Di ba? Siyempre, walang aamin, no? Pero pwede tayong umamin kay Lord. Amen? So, wag niyo na akong tawaging Naomi dahil pinahirapan ako ng makapangyarihang Panginoon. Nagsisimula pa lang ang anihan ng Sabada noong dumating si Naomi sa Bethlehem kasama ang manugang niyang si Ruth na Moabita. Thank you, Lord, for the reading of your words. Now, the book of Ruth is more than a powerful or beautiful love story, but a powerful picture of God's redemption. So, yung kabuuan po nitong kwento na to, makikita nyo talaga kung paano kumikilos ang Panginoon. Okay. So, yung main character ng story, again, si Ruth, siya po ay isang Moabite widow. And si Boaz, isang character din po dito, ay wealthy landowner. Demonstrate how God works through ordinary people to fulfill His divine purposes. Their story foreshadows Christ, our ultimate Redeemer. Again, ano po yung brokenness? Brokenness means it's the feeling of being completely overwhelmed. Yung pakiramdam mo talagang bagsak na bagsak. Pakiramdam mo lugmok na lugmok. Pakiramdam mo yung sinasabi lang na sinakluban. Di ba? Now, humbled and brought to the end of your own strength. Napakiramdam mo, wala ka ng kakayanan, ubos na ang lakas mo, hindi na kaya ng powers mo. Yun po yun. So, mukhang pag ganito po ang kalagayan natin, kailangan natin ng tulong. Pag ganito po yung kalagayan natin, saan ba tayo tumatakbo ng tulong? Kung nabasa nyo po itong story ni Ruth, kaya ako po tinanong sa inyo kanina, makikita nyo dito all the makings of a classic love story. Kadalasan, ito po ay ginagamit during Valentine's month, Valentine's Day, kasi it's a classic story of a love story. Ito makikita natin dito, a vulnerable but courageous woman. A noble and kind man, and a happy ending. Yun yung kabuuan ng story. But, mga kapatid, kung iiwan po natin dun lang sa pagiging love story lang ni Ruth at saka ni Boaz, we're missing the entire point. Okay? Ito po ay isang divine reality show actually. It's a powerful true picture of how God works through ordinary people. Kasi sinasabi lang, Pastor, interesado kaya si Lord sa akin? Hindi naman ako nag-aral. Hindi naman ako kilala sa lipunan. Mahirap lang ako. Di ba? Kasi akala natin ang Diyos may favoritism because of your status. Hindi po. Dito makikita natin, God works through ordinary people kagaya ni Ruth. In their brokenness. Yung mga helpless and hopeless situation natin, ginagamit ng Diyos yan to fulfill His extraordinary purpose sa life natin. Okay, so most importantly, ito pong story na to, foreshadowing the greatest love story ever told. Yung story ni Jesus Christ, our Redeemer. Diba? Alam naman natin lahat yon. Alam naman natin lahat na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kamatayan niya doon sa cross. So, we're going to walk through this story and discover ano ba yung ancient truths that speaks directly into our modern lives. Paano ba to applicable sa buhay natin today, itong story na to ni Ruth at saka ni Boaz? So first, our place in the story. Ulitin ko po, paano natin to i-apply sa life natin today? So, yung brokenness ni Ruth at saka yung brokenness natin, number one. So, imagine niyo po, ito yung story. Yung mundo ni Ruth, nandun yung taggutom, of course, the death of her husband, siyempre yung kanyang biyanan, and despair. Kasi nga, nobody, widow. So, pakiramdam niya, wala nang pag-asa. Tapos, church, hindi lamang siya
in despair, she was a triple outsider kasi foreigner siya. Babalik siya sa Bethlehem na hindi naman siya taga ron. Di ba? You know the feeling? You know the feeling na pag pumunta ka sa isang lugar na wala kang kilala? Di ba? Alam mo yung feeling na ikaw ay foreigner? At hindi lang siya foreigner, siya po ay widow. At siya po ay poor. Mamaya po maintindihan ninyo na kung ano yung means niya para silang ang tawag ba gano'n? Biyanan ba tawag doon? Kay Naomi, di ba? Yung kanyang mother-in-law, di ba? Siya na po ay nagiglin na lang, kumbaga parang namumulot na lang ng pagpag. Ayan, pag binasa niyo po yung Bible. So, she had all the reason to go back. Di ba? Balik na lang ako doon sa dati kong bayan. Balik na lang ako sa magulang ko. Balik na lang ako doon sa pamilya ko. And she had all the reasons, di ba? Para iwanan niya si Naomi. Dahil actually, nirelease na nga siya eh. Nirelease na siya ni Naomi. Now, pero dito makikita natin yung loyalty ni Ruth. Kasi yung response niya is one of the most strong statement, profound of faith in the Bible. Remember yung sabi niya, where you go, I will go. Kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. And your God, my God. So, Ruth shows that the true redemption always begins with a step of loyalty, faith, and surrender and trust. Ibig sabihin, mas pinili niya ang Panginoon despite ng kanyang pangit na kalagayan. Ulitin ko po, ang tunay na redemption, nagsisimula yan with a step of loyalty sa Panginoon, faith sa Panginoon, and surrender and trust sa Panginoon. So, para sa atin today, mga kapatid, maybe you're here today feeling like Ruth. Meron bang Ruth ngayong umaga dito? Meron ba? Okay, sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw si Ruth. Maybe you're here today feeling like Ruth, spiritually empty, emotionally widowed by grief or disappointment, financially poor, or like a foreigner in your own life. Di ba? Parang hindi mo na maintindihan. Foreigner ka na, ano ba to? Parang mismo yung sarili ko, hindi ko na maunawaan. But God honors faithful surrender in the midst of uncertainty. Hindi, sabi ni Lord, kasi ang problema ng tao, sabi niya, Pastor, sige, pag naayos ko na ang lahat, pag perpekto na ang lahat, lalapit na ako sa Diyos. But that's not correct. Ang sabi ng Lord, hindi, lumapit ka na muna at aayusin ko ang lahat. Amen ba yon? Kasi ganun tayo eh. Pag okay na ang lahat, sige, pag okay na ang lahat, babalik na ako sa Diyos. Maniwala po kayo sa akin, hindi kayo makakabalik. Because anything, everything na gagawin mo patungkol sa Panginoon, there will be so much oppositions. Amen? Kaya, you don't need to be perfect. You don't have it all together. Hindi mo kailangang nasa iyo na ang lahat para bumalik ka sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, now na. Bumalik ka na sa Panginoon. Cling to Him in the midst of your brokenness. So that's number one. Number one, sabi natin kanina, ito yung yung place natin sa story. Nakita natin na hindi pala ako nag-iisa. Ito rin palang pinagdadaanan ko ngayon. Dinaanan din to ni Ruth. Baka nga mas matindi pa yung dinaanan ni Ruth. Diba? Next is the Redeemer we need. So, si Boaz, as a glimpse of grace. Dito po sa story natin na to, of despair, habang si Ruth ay nandoon sa kawalang pag-asa, then, eto si Boaz, biglang dumating, the Redeemer. Galing, no? Love story. Parang na-imagine nyo ba? Para kayo nanonood nito ng love story talaga. Diba? Yung nando siya, si Ruth nando sa kalagayan na walang-wala. Talaga, widow, foreigner, poor. Diba? Then here comes the hero. Ayan. Here comes the Savior.
sa katauhan po ni Boaz. He wasn't just a nice guy, he was a kinsman redeemer. Okay, sabi nga sa Hebrew is Goel. Okay, ito pong pag ikaw ay kinsman, you have a specific role in the family. Tatlo yung role mo. Okay. So, number one, pag sinabi natin kinsman, ikaw yung the nearest kamag-anak. Okay. So, ibig sabihin, kung meron man sa pamilya ninyo na nagkaroon ng problema, yung the nearest kamag-anak who is able, siya yung sasalba. Gets nyo? Nakakuha niyo ba yung word Tagalog na salba? Okay, no? Okay. So, number one, if you're a kinsman in the Bible, ikaw yung the nearest relative, kamag-anak na tagapagligtas. So, kung meron sa pamilya ninyo or kapatid mo na walang-wala, tapos nagbenta, nagsanla ng kanyang ari-arian, you are the nearest relative, the kinsman, ikaw yung magre-redeem. Because you are the one who's able. Diba? Kung meron sa pamilya na able, ikaw yung magre-redeem ng property na yon. Ano po yon? It's a biblical, cultural, nung ancient history sa panahon nila. Next, pagka doon naman sa pamilya naman, merong magkapatid. Okay, dwell together at ang isa sa kanila ay namatay at yung asawa ay hindi nagkaanak. Ang mangyayari po nun, yung asawa nung namatay na lalaki ay kailangan maging asawa nung susunod na kapatid. Kultura po nila yun nung araw. Okay, so, ang tawag doon, kinsman, ikaw yung redeemer. Okay, so, next is, siyempre, ikaw din yung magpo-protect at magpo-provide for the vulnerable in the family. Because you're the one who's able, meron ka sigurong kabuhayan, meron ka kakayanan. So ikaw, you have to play the specific role in the family. Okay. So, when Ruth on Naomi's advice goes to threshing floor. Pag binasa mo tong story to, yung threshing floor na yan, kasi nga, nagiglin na lang sila dito. Imagine mo yung hirap na hirap si Naomi, bumalik sila sa bayan ng Bethlehem, at wala silang kabuhayan. Nakakita na ba kayo nung nag-harvest ng palay? Nakita na kayo nag-harvest ng palay. Tapos, syempre, pag nag-harvest ng palay, mayroong nalalaglag na mga palay. So, yun yung ginagawa ni Naomi. Dinadampot nila yung mga nalalaglag para meron silang kakaining magbiyanan. So, gets nyo? So, yun na lang. Kumbaga, parang nakakita na rin ba kayo nung nag-harvest ng yung mga peas pond? Di ba? Pag nag-harvest ng peas pond, tatanggalin yung tubig, matitira putik, pero may mga natitira mga isda doon sa putik. Yun yung kukunin naman ng mga taong, mga poor, even in our day today. Okay? So, ang payo ni Naomi kay Ruth, pag nakita mo si Boaz, sabi mo sa kanya, spread the corner of your garment over me. So, culturally significant request for protection, provision, and marriage. Parang dito ang nag-propose si Ruth. Di ba? Parang si Ruth yung nag-propose kay Boaz dito. Okay? Pero, nag-propose siya for provision, marriage, and para maging redeemer niya si Boaz. Mamaya mas makukuha niyo po yung kwento. So, sabi niya dito, I believe you are my Goel. Will you be my redeemer? Will you cover me? Will you protect me? Will you take me into your family? Alam niyo po yung response dito ni Boaz. Siguro, alam mo, naniniwala din ako na ano tawag sa ganon, yung na love at first sight din si Boaz dito Kasi, ang response niya immediate Sabi niya, I will do for you all you asked. Parang sige, gagawin ko lahat ng magagawa ko para sa'yo. So, Boaz is a beautiful picture of Jesus Christ. Ayan pupunta na tayo. Kasi itong kwento na to, syempre, foreshadowing ito ni Jesus Christ. Okay? He notices the outsider. Ibig sabihin, naniniwala ako na napansin kasi ni Boaz, sabi ko nakita, sino kaya nagigli? Sino kaya namumulot na yon?
long hair, blonde, di ba? Ayan, sino kaya yon? Ano lang po ito, in addition na sabihin niyo, Pastor, wala mo nakalagay doon na blonde. In-expound ko lang. Sabi marahil ni Boaz, sino kaya yon? Na-notice niya outsider na si Ruth. Now, it's a beautiful picture of Jesus Christ na alam niyo po, alam ng Panginoon ang kalagayan mo. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. In fact, mga kapatid, ramdam ka ni Lord. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ramdam ka ni Lord. Mga kapatid, hindi po lingid sa kaalaman ng Diyos yung ating pinagdadaanan. Alam niya kung anong kalagayan natin. At alam din niya na kailangan natin ng tulong. So, this is the first practical truth for us today. Our Redeemer is proactively kind. Kagaya ni Boaz in his field, God is already at work in your circumstances before even you cry out. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nakita ni Boaz marahil yung sitwasyon, yung ginagawa ni Ruth, yung kalagayan ni Ruth, at ganun din po yung ating Panginoon. Bago pa man tayo humingi ng tulong sa Diyos, bago pa man tayo umiyak sa Panginoon, alam niya na po yung ating kalagayan. And He is not a reluctant Savior. He is a willing one. Wow, He is a willing one. Willing po ang Panginoon na tayo po ay tulungan. So, the cost of redemption. Alam naman natin, sabi natin kanina, pag ang isang pamilya, culturally, nung panahon na yon, ay nagkaroon ng mga problema about their land, o merong na-widow, or kailangan ng provision, or protection, syempre, walang ibang merong specific role dito na mag-redeem sa kanila, kundi yung kanilang malapit, the closest relative. Okay, gets nyo na po the closest relative. Parang ito po ay isang obligasyon talaga. Okay. So, merong kamag-anak na eager siya to redeem yung land na para kila Naomi. Okay. So, alam niya na, wow, it's a good investment. Pero nung malaman niya na sa pag-redeem, kailangan din ipagpatuloy at asawahin si Ruth para maipagpatuloy yung lineage, yung pangalan, yung apelyido. So, he refused. So, imagine niyo po merong kamag-anak na able. Okay. But he refused. Kasi sabi niya, sandali, parang ang gusto ko lang ata yung land, hindi yung asawa. Okay. So, he refused to redeem si Ruth. So, kasi it would cost, siyempre, pag napang-asawa niya na yon, siyempre yung property, madidivide na kasi it's a conjugal na. Okay. So, may endanger yung kanyang mga ari-arian. Titingnan natin from the story, itong kanyang kamag-anak was able. Di ba? Was able but not willing to pay the full price. Pero si Boaz, bigla siya nag-step up. Sabi niya, I will redeem it all. Sige, ako na ang magbabayad ng lahat. Ako na ang tutubos ng lahat. So, sa batas, mga kapatid, the nearer relative could not redeem us. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Mga sir, mga ma'am, alam niyo po, sa totoo lang, sa mga panahon minsan na kailangan natin yung ating pong mahal sa buhay, mga panahon na kailangan natin yung asawa natin, kaibigan, kapitbahay, BFF, katrabaho, pastor, cell leader, hindi po sa lahat ng panahon nandyan sila. Hindi sa lahat ng panahon matutulungan natin sila. Pero si Jesus nandyan sa atin sa lahat ng panahon. Amen? At hindi lamang po siya nandyan, He's able and He's willing to pay the full price.
Binigay niya nga yung buhay niya eh. Di ba? He's willing to pay the full price. Both willing and able si Jesus. Kasi alam niyo po, ang mundo natin, punong-puno tayo ng ng would-be redeemers. Akala natin, ang magre-redeem sa atin, pera. Akala natin, yun yung magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Akala natin, yung success, yun na yung kaligayahan natin. Akala natin, pag yung relationship, yun na yung kaligayahan natin. Akala natin, laging ganon tayo. Di ba? Lahat po ng ito ay mga temporary fixes lamang. Amen? Parang laging na lang parang may kulang. Temporary fixes, ultimately unable and unwilling to pay the cost para ma-restore tayo. Pero si Jesus, alam naman po natin, sa cross talaga, He paid the full price. Kaya, again, church, ramdam ka na ng Lord. And if you will be just honest to yourself, kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng tulong. At yung tulong po na yan, hindi yan manggagaling sa mga temporary fixes. Manggagaling ang tulong sa Diyos. Amen? Now, ano ba yung legacy? Our redeemed legacy from brokenness to purpose. Ito yung sinasabi natin, naramdaman nyo na ba yung broken for better use? Nakakita na ba kayo ng nabasag na base? Na noong pinagdikit-dikit, mas nagmahal at mas gumanda? Nakakita na kayo? Naging art piece, naging artwork. Di ba? So, alam mo ba na yung brokenness natin ay ginagamit din ng Lord na instrument for us for better use? Kaya pala natin pinagdaanan itong mga bagay na to, and I'm sure of this, kaya pala natin pinagdaanan itong mga pagsubok na to para pag nalampasan natin, mas lalo tayong mag-grow spiritually. Sino dito yung magsasabi na siya ay pinatatag at pinalakas ng mga pagsubok niya sa buhay? Sino? Amen ba? Amen, no? Look at you now. Look at you now. Look at you now 5-10 years ago. Di ba mas stronger ka ngayon? Amen? Tama ba? Mas stronger ka, kayong mga couples, mag-asawa, ikaw as an individual, if you're single, di ba? If you're a minister in church, di ba? Alam mo na hindi sayang yung mga pinagdaanan mo, yung mga pagsubok mo. Alam mo, yan yung nagpatatag sa'yo. Kaya nga, you are more stronger than ever. Di ba? Alam mo, hindi yung mga simpleng mga problema, kayang-kaya mo na pagdaanan ngayon yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? New level. Lagi. New level, new devil. Di ba? Kasi, pero naniniwala ka ba, your best days are still yet to come. Amen? Your best days are still yet to come. So, yung brokenness to purpose. Kaya yung ginamit din ng Lord, yung brokenness na yun ni Ruth. Yung story na to, hindi po ito nag-end lang doon sa transaction nila ni Boaz. Okay, it ends with transformation. Nung si Boaz at saka si Ruth ay nagpakasal, okay, nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay si Obed. Okay, at itong bata na to, na-restore yung joy ni Lola Naomi. Ayan. But even more, alam nyo ba, ito yung sinasabi natin kanina, na brokenness to purpose. Alam nyo ba, na si Obed, kaya siya pinanganak, kaya lumabas si Obed, siya ang naging tatay ni Jesse, na tatay ni Haring David. Imaginein mo, yun pala yung magiging lineage niya. Okay, this Moabite outsider, this poor widow, is grafted directly into the lineage of the King of Kings.
At alam nyo ba kung saan nagsimula ang linya ni Jesus Christ? Sa linya ni David. So nagsimula doon sa brokenness ni Ruth. Naranasan niya yung mga problema, pagsubok, overwhelmed, dapang-dapa problema. Bumalik sa bayan ng Bethlehem, widow, poor, foreigner. Pero sa kabila ng lahat, dumating yung Redeemer, si Boaz. Ginamit ng Diyos na instrumento. Ikinasal, nagkaanak, at ang anak ay si Obed, na tatay ni Jesse, na lolo ni David, na grand lolo ni Jesus Christ. Doon pala manggagaling ang lahi ni Jesus. God took Ruth's story of loss and redeemed it into a story of legacy. He turned her brokenness into redemption. So, talagang napakagandang story na mababasa natin sa Bible. Now, tanungin ko po kayo, don't you know, God is writing your own story? Alam mo ba? Alam mo ba kung anong story mo 10 years from now? If you will just continue trusting, if you will just give the faith, surrender mo yung brokenness mo sa Panginoon, maniwala po kayo sa akin, God is not unjust. He's writing your story. Amen? So, mga kapatid, the final practical truth is this: our Redeemer restores our future and our legacy. God never moves without purpose and plan. Your past does not get the final say. Di ba? Totoo naman yun eh. Yung nakaraan mo, hindi yun yung magdedetermine ng future mo. Tama? Meron ako, ito joke lang to, meron akong nabasa. Sabi ganun sa Facebook. Ano na kaya ang buhay ngayon? Kasi pinakita yung card niya eh. Talaga puro line of 9 eh. 59, 69, 49. Ano kaya buhay nito ngayon? Pero sa totoo lang, di ba? Hindi ko po sinasabi na, hindi ko naman sinasabi na mga youth na puro na lang line of 9 kayo. Sinasabi ko lang, mga kapatid, ano man yung nakaraan mo, hindi yun ang magdedetermine ng future mo. Amen? Kasi ang future natin, hawak ng Panginoon. Amen? Your past does not get the final say. Your present struggles are not the end of your story. God specializes in taking empty, broken people and filling them with purpose and hope. Amen? Yung ganun kagaling si Lord eh. He specializes, di ba? Transforming your pain into joy. Ganon kagaling si Lord eh. Pero you need to trust Him. Di ba? You need to surrender sa Kanya yung brokenness mo. Di ba? Grabe dito talagang yung story ni Boaz at ni Ruth impacts the generations. Diba? Kaya nga nababasa natin ngayon, wow, sabi, paano kung hindi nagkakilala si Boaz at saka si Ruth? Saang lineage manggagaling si David at si Jesus Christ? Pero kita nyo naman, God is not respecter of any person. Wala naman siyang favoritism eh. And He even uses ordinary people to fulfill His extraordinary purpose. Yun pala yung plano ng Diyos sa future. Di ba? Ang future gagamitin niya si Boaz at si Ruth para ilabas si Jesus Christ sa lineage ni King David. Amen? Who knows? Hindi nyo alam. Di ba? Tingnan mo yung asawa mo. Di mo alam, baka dyan na, yung asawa mong babae, dyan na manggagaling yung susunod na Kobe Bryant. Di mo alam, di ba? Di mo alam. Who knows? Because God is writing your story. So your ultimate Boaz, the story of Ruth, is the ultimate about Jesus. Si Jesus naman talaga yung superstar dito eh. Siya talaga. Our ultimate goal or ultimate Boaz, our perfect kinsman redeemer, walang iba kundi si Jesus. Why? Kasi di ba tayo, strangers din naman tayo, foreigners tayo to God, pero ibinilang niya tayo pamilya. Wow. Kahit na nga tayo nagkakasala, He covers us with His righteousness. Di ba? And yung depth
na walang pwede kung sino man na makakapagbayad, Jesus redeem us. Di ba sabi ng Bible, hindi tayo binayaran sa pamamagitan ng salapi, hindi tayo binayaran sa pamamagitan ng mga precious stones, but we were bought by a price. Ano ang pinambili sa atin? Grabe, mga kapatid. Alam mo ba na dugo ni Kristo ang pinambayad sa atin? Buhay niya yung pinambayad sa atin. His own blood. Di ba? Though we were alone, He brings us into His family and give us an eternal inheritance. Now, in our closing, mga kapatid, nakaranas ka na ba ng brokenness? Nakaranas ka na? Yung mga kabataan, siguro, somehow, nakakaranas na rin kayo. Pero yung mga medyo mga, nahiya naman ako sabihin. Have you ever experienced being broken? Oh, sabi natin, narinig mo na ba yung sarili mo ng pasensya? Pasensya ka na kasi broke ako ngayon. Helpless, hopeless, overwhelmed. Church, anong gagawin mo kung hindi mo alam kung anong gagawin mo? Parang ang labo nun, pastor ah. Ano ang gagawin mo kung hindi mo alam ang gagawin mo? You know what's the answer? You need a Redeemer. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. One passage in the Bible before we end, gusto kong i-share sa inyo. You remember Jeremiah? Jeremiah is a weeping prophet. Pag binasa mo yung book ni Jeremiah, halatang wala siyang ginawa, di umiyak ng umiyak sa Panginoon. And I was struck, one passage in the Bible, in Jeremiah chapter 1, verse 20. Kasi kanina, tanong ko sa inyo, have you ever experienced being broken? Si Jeremiah, sabi dito sa Jeremiah chapter 1, verse 20, See, Lord, how distressed I am. I am torment within. Alam niyo yung pakiramdam na yon? I am torment within, and in my heart I am disturbed. Sabi sa Tagalog, Panginoon, masdan niyo po ang aking kagipitan. Nababagabag at parang pinipiga. Grabe naman yung pagkakaano rito ni Jeremiah. Pinipiga yung puso. In verse 21, but there is no one to comfort me. Alam niyo po, church, there will be so much would-be redeemer in this world. Mga temporary fixes. Yung kalungkutan mo, yung iba nga, iinom ko na lang to. Kala niya, nawala yung kalungkutan niya, paggising niya, sakit ng ulo. Temporary fixes. Alam niyo po, kahit saan kayo makarating, kahit anong gawin ninyo, anuman yung success ninyo, may kulang pa din. Kasi walang ibang mag-feel niyang emptiness na yan in your life, kundi si Jesus Christ lang. Amen? Sabi dito, but there is no one to comfort me. So, familiar ba sa inyo yung ganyang pakiramdam? Pakiramdam ba? Familiar? Parang walang gustong umamin. Familiar ba sa inyo? Church, totoo yan. Sabi ko nga, ito, nakakatawa, pero lagi ko sinasabi siya, kung titignan mo yung katabi mo, di ba? Amoy espiritual. Amoy bagong ligo naman. Amoy mabango. Pero hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan. Tama? You need to cry out to God. You need to cry out. Sabi ni Jeremiah dito, Lord, how distresses I am. Masdan mo ang aking kagipitan. I am torment within. Grabe, yung pakiramdam na hindi ka na makatulog. Kahit mabili mo man yung waterbed na pinakamahal, kung hindi ka makatulog at wala kang peace. Kasi sabi, I'm torment within. Grabe, nagigising ka na madaling araw.
Yun pa rin yung naiisip mo problema. And in my heart, I am disturbed. But there is no one to comfort me. So this kind of honest crying out to God can help us to grapple with painful situations. Kaya pag binasa niyo yung Bible, hindi lamang naman si Jeremiah yung talagang lamenting. Nandiyan si Job, nandiyan si David, and even Jesus. Remember Jesus in the Garden of Gethsemane? Di ba? So today, church, if you feel broken and hopeless, your present struggles are not the end of your story. Tandaan niyo po yon. God specializes in taking empty, broken people and filling them with purpose and hope. Ang tanong is, are you ready to surrender that brokenness to Him? To God? Kasi nga, broken tayo for better use. I'll give you one last passage in the Bible. One last story. You remember in book of Luke chapter 5 verses 12 to 13? Nung pinagaling ni Jesus itong mama, the leper, di ba? Yung sabi sa verse 12, and it happened when he was in a certain city, that behold, a man who was full of leprosy saw Jesus. Okay, so alam naman natin, nung unang panahon, pag ikaw ay may ketong, di ba, outcasted ka. Hindi ka talaga pwedeng isama sa lipunan. Nandun ka lang, sa labas ka lang ng city, sa labas ka lang ng gate. Okay, kasi ang alam nila, nakakahawa yon nung unang panahon. And then, itong pong mama full of leprosy, nakita niya si Jesus. Bago tayo mag-continue, nararamdaman niyo na ba si Jesus ngayong umaga? Nakikita nyo ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo? Sabi dito nung mama, and he fell on his face and implored him, saying, Lord, if you are willing, pagalingin mo po ako. If you are willing, redeem me. Grabe, in verse 13, then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing. Be healed. Immediately, the leprosy left him. So ano ang ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? Mga kapatid, gaano man katindi yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo, just cry out to God. And He is able and willing. Amen? He is able and willing. Actually, ulitin ko po, He has already paid the price. Accept Him as your Redeemer. Like Ruth, place your full trust in Jesus. Just as Ruth found safety, provision, and future by placing herself under the wings of Boaz, we are invited to find our ultimate safety, provision, and destiny in our Redeemer, Jesus Christ. Ruth chapter 4:14 says, Blessed be the Lord who has not left you this day with a Redeemer. Mga kapatid, nandyan lang po yung Redeemer natin. Nandyan lang po si Jesus Christ. And He is able and willing. He has not left you. Paulit-ulit po ang Biblia sinasabi sa atin, I will never leave you nor forsake you. Kaya today, before we end, declare. Put your trust in Jesus Christ as your Redeemer. Declare that I am redeemed. Amen? I am redeemed. Pakisabi nga po sa sarili mo, I am redeemed. Kailangan talaga natin ng Redeemer. Di ba? Parang overwhelmed na tayo. Overwhelmed na ako ng mga bayaran, Pastor. Kailangan ko na ng Redeemer. Pastor, overwhelmed ako ng problema, kailangan ko ng Redeemer. My salvation is through Jesus Christ. He is my Redeemer. And I declare by faith, today I am redeemed. Amen? And your best days are still yet to come. Meron po ba tayo natutunan today? So, tayo po tayo. Church, may I request your eyes closed for a moment?
kailangan mo ng tulong, kailangan ko ng tulong. At yung tulong na yan, manggagaling yan sa ating Panginoong Jesucristo. Of course, there are so many temporary fixes. Money, success, career. Pero ang ino-offer ni Jesus sa atin, eternal fixes. In this world, at yung ating life to come in His presence. Today, believe, trust, surrender your brokenness to Jesus. Lord, sabihin mo, Panginoon, I'm broken. I'm broken. And I'm helpless. And I'm hopeless. Pero salamat, buti na lang nandyan ka. Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa amin sa araw-araw. Hindi ko kaya, pero kaya mo, Lord. Alam ko, ikaw ang magpapalaya sa akin. Alam ko, ikaw ang tumubos sa akin. That's why I put my trust in you, Lord. I put my trust in you. Come on, church. Connect to God. Talk to God. Come on, surrender mo yung brokenness mo sa Panginoon. Surrender mo lahat. Brokenness, ano man yung nararamdaman mo, sabi ni Jeremiah, I am so distressed. And there's no one to comfort me. Sabi ng Bible, the Holy Spirit is our comforter. Every time you're feeling discomfort, ask the Holy Spirit to comfort you. He is our great comforter. Yung mahal natin sa buhay, yes, of course, nandyan sila. Pero hindi sa lahat ng panahon, nandyan sila. Pero si Jesus, nandyan siya sa atin sa lahat ng oras. And He is our Redeemer. Do you accept Jesus today as your Redeemer? Amen. Hallelujah. And I pray that the Holy Spirit will give us the peace that transcends all understanding.